Ako nga pala si Lupio Laksamana, anak ng mag-asawa naglason, aka 150. Yon, kung nanonood kayo ng totoong kalye, subaybayan nyo yan, lalabas tayo dyan, syempre. Yeah, huwag kayo magsasyabu, bomba lang. Kung magmamahal ka ng single mom, mamahalin mo rin yung bata, syempre. Ayun yung unang-unang mong mamahalin yung anak. Kasi mahirap magbuhos eh, mahirap utang, talagang ansakit eh. Syempre kahit gangster tayo, nasasaktan din tayo. Mas masakit pag lalaki yung nagmahal, mas masakit pag yung lalaki yung nasaktan. Hindi mo alam, tangina. Naiiyak ako. Buhos ko talaga lahat ng pagmamahal ko sa kanila ng anak niya. Iniwan nila ako bigla. Siyempre, kahit sino naman eh, di ba? Mamahal loob ko. So magkataon na saktan kayo kahit matagal nang wala tayo. Tang na ako, makakalaban nila. Pag marami kang tattoo, husgahan ka. Mga storya ng tattoo sa kalye. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Yo, what up? Siyempre, magandang umaga. Lupio Laksamana, anak ng mag-asawa naglason, si aka 150. Ayan, at nandito tayo sa Tatong Kalye. Shoutout nga pala. Kay Lupio, meron ka ba dyang tattoo na gustong umpisa na ikwento sa amin? Ito yung True Brown Style. Kasi since 2007 talagang sinapuso ko na siya. Nag-aaral pa ako noon eh. Siguro first year high school ako. 15 anyos pa lang ako noon. Pinapadikit ako sa mga tropang may mga gang na. Okay naman sila makisama. Nung nalaman ng magulang ko, hindi pa. Kumbaga parang syempre nag-aaral ako. Sabay bigla akong papasok sa ganun, di ba? Kasi yun, nung niyakap ko na ng niyakap, habang tumatagal ng tumatagal, lumalawak yung connection ko sa Brown, yun na, naisipan ko na ipatato. Meron ka Kumbaga niyakap ko talaga, sinapuso ko talaga yung ano. Kaya lahat ng meaning niya nandyan, yung West Barrio, yung Pro Sign, yung pangalan ni Sargul, yung hood namin. Tapos ito yung mga meaning, sabay yung kamayan niya. Ito yung hood namin, West Barrio. Tapos yan, tapos yung OG ko yan, si OG Sargul. Ito. Tapos ito yung Pro Sign. Pero sinasabi ko lagi, katulad sa mga kapatid kong bunso na gusto nila sumali sa ganun. Sabi ko, wag na. Di baling ako na lang, ako, wag na kayo. Okay na ako rito. Di naman kasi basta-basta yung gang napapasukan mo eh. Kumbaga, may mga kwento rin niya na sa lansangan noon, yung mga gangwag, yung mga ganun, di ba? Perteyan na lang mabuhay, parang ganun. Aabangan ka, pero ngayon wala naman na ngayon yun. Kumbaga, kapayapaan na tayo ngayon eh. Peaceful na tayo. Kasi bago ako nag-gang, talagang troublemaker na rin ako talaga eh. Kaya nga ako nabuhi kasi gawa nung mahilig ako may pagsuntuan. Bago ako mag-gang, bago ako mag-TBS, talagang may na-experience na ako. Kung magsisimba ka lang, aabangan ka sa labas, aandayan ka ng saksak, magugulat ka na lang. Pagpasok mo na CR, may mga nakabulagta na, yung mga ganong experience talaga na hindi mo makakalimutan. May pumalo pa sa akin ng baseball bat noon. Buti na lang, magaling tayo umiiyak. Kumbaga, naging aral din sa akin yun na hindi lahat ng nasa gang masasamang tao. Kumbaga, kaya ka lang dumaan sa ganon parang sinusubok ka ng panahon. Yung susunod sa'yo, magandang aral naman yung ibigay mo. Kumbaga, naranasan mo na eh. Katulad nga na sabi ko, diba, sa kapatid ko, gusto niya sumaling TV. Sabi ko, wag na. Tama na yung kami na nakaranas, huwag yun ang danasin. Sabi ko ganon. Ito. Ako yan. Ito. Meron siyang Style siya, style. Parang maging kakaiba kasi kadalasan kasi mga nakikita ko mapa-international o dito sa lokal. Pinapatato nila yung mga idol nila eh. Gaya nila Tupac, nila Eminem, nila Francis M. Ako naman, para maiba, sarili ko pinatato ko. Sarili ko. Tapos pinalagyan ko ng pangalan ko, Lupio Laksamana. Yan. Nagtato niyan si OG Sargul, syempre. Ito. Yan, Lupio Laksamana. Tapos etong nasa ibabaw, yung nakalagay, yung sa kanta ni Tupac, yung kung familiar sa inyo yung There's a Heaven for a G. Ito. Ayan, yan. Sa kanta niya yan. Ito naman, to, dating Francis M naman to, cover up. Talaga. Kaso nga lang, pinatakpan ko, gawa nung lumabo siya. Parang kami. Hindi, joke lang. Inaasar ako ng mga tropa, inaasar ako. Tanginan, hindi naman si Francis M yan eh. Si Long Mejia yan eh. Si Jet Pangan yan. Tapos ginawa ko, nung nakilala ko yung tropa dito, si Alvin Sigara. Pinatakpan ko, tapos pinalipat ko rito. Yan, syempre, Francis M, idol natin yan eh. Siya ang magpapatunay, nakalidad ang ginto pag sa malalim na hukay. Three Stars in the Sun. Idol natin yan, Francis M, syempre. Ang artist ko naman nito, yan nga, si Alvin Sigara, taga dito lang din sa amin. Kung artist naman nito, kababata ako, si Nuno, yun. Ito naman, ang meaning naman sa akin ito, yung mga clown sa ibang bansa ako nanggagangster yung mga yun. Gangster kasi ako eh, kumbaga yung mga nanggagangster, ayun yung meaning sa akin nun. Kaya ako siya pinalagay.
Ito naman, ang meaning naman sa akin na itong mga to, Oo. yan yung respeto, loyalty mo, tas yung tiwala mo, yung honesty mo. So, pinalagay ko naman niya kasi gawa nga ng gangster din siya, tas ito, bungo na gangster. Ang meaning naman na ito, katulad ko, payat ako. Di ba, karamihan sa gangster, mataba, kaya bagay tignan. Kahit payat ka, kaya mong dalhin yung forma ng gangster, di ba? Kaya pinalagay ko siya, tas nakakortes pa yan, no? Pag marami kang tattoo, husgang ka, nakesyo addict ka, ganito ganyan, masamang tao yan. Kaya hindi ko pinapakinggan yung mga ganong tao, basta ako, gusto ko to eh, ginusto ko to eh. Hindi naman ako humingi sa inyo ng pampatato ko eh, di ba? Tama. Bahala na kayo kung ano sabihin nyo sa akin, basta ako, ginusto ko to. Payo ko lang sa mga katulad ng mga kabataan natin na nandito sa paligid ngayon, isipin nyo muna bago nyo ipalagay, tsaka magtapos muna kayo ng pag-aaral bago kayo magpatato. Tsaka kailangan kung magpapatato kayo, may meaning ba? Pangalan ng mga magulang nyo, ganon. Pangalan ng magiging anak nyo, mga ganon, may meaning. Hindi yung basta-basta isasalpak mo lang kasi abang buhay mo dadalhin yan eh. Abang buhay na nasa balat mo yan eh. Kumbaga ayoko dumating yung araw na may pagsisisihan ako sa mga pinalagay ko. Sa ngayon, wala naman ako pinagsisisihan kasi ginusto ko to eh. Tsaka may mga meaning naman eh, bawat isa. Tulad na ito, yung halik. Yan. Ano naman to, sa ex ko naman to. Saan yan? Alik ng ex ko naman yan. Dapat nga may pirma pa yan eh. Talaga? Kasi hindi ko na pinatuloy. Dalawa yan sila eh. Alik niya. Alik ng nanay, alik ng bata. Ang ilalaiyak ka Hindi, pa. okay lang ito. Hindi, ito nga, ito yun sila. Ito rin sila. Kumbaga, nakapangalan yan dyan. Tapos syempre, nung iniwan nila ako bigla, syempre, kahit sino naman eh, di ba? Parang sumama yung loob ko. Dumating ako sa point na magpapatiwakal ako, gano'n. Talaga. Sabi ko, hindi, na kailangan kayanin ko to. Pinatakpan ko na lang kasi pag nakikita ko, lalo ko na mabagabag eh. Siyempre, na kahit ganito yung tura natin, kung sa pagmamahal lang, seryoso tayo dyan. Di baling tayo saktan, wag lang tayo ang manakit. Kiss mark mo dito. Oo, sa kanya yan. Oo. Tapos ito. Sa bata naman to, sa anak niya. Hindi ko anak yung bata, pero kumbaga ako na yung kinilalang tatay. Ako na yung kinamulatan. Kaya natutuwa rin ako. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin. Kaso nasa malayo na eh, nasa ibang bansa na eh. Talaga. Oo, hinahanap ko pa rin. Yung kakilala naman kami, yung napapanood nga niya ako sa mga vlog ko. Tapos, syempre, gangster din siya. Mahilig siya sa maraming tato. Mahilig siya sa mga maraming tato. Tapos yun, hanggang sa yun, nagkakamabutihan na, ganito ganyan, pinakilala niya sa akin yung anak niya, hanggang sa tumagal laging kami. Pinatato ko na sila. Tapos yung kalaunan, bigla na lang hindi nagparamdam. Ang pinakamasakit sa part na nangyari sa akin na yun, pwede naman sa akin, pwede mo naman ako rektahin, wala namang problema ron, mas gagaan pa yung pakiramdam ko pag ganun. Kaso nga lang, yun nga, sa tropa ko pag kinachat na nawalan siya ng gana sa akin kasi nga, hindi na raw ako nagtatrabaho. Sabi ko, tangina, paano ako magtatrabaho? Unang-una, nagbablog ako, clothing, edit. Hindi ko na kaya pagsabay-sabayin, event. Hindi niya maintindihan yun. Sabi ko sa kanya, kala ko pa naman, nung una, okay tayo. Ganda pa naman ang mga plano namin, magpapakasal kami. Kaso nga lang, wala eh, ganun talaga. Hindi niya pala ako naiintindihan, kala ko naman naiintindihan. Sa mga nagmamahal dyan, lalo-lalo sa mga nagmamahal. Kung alam nyo lang, para sa akin, nasa lalaki, mas masakit pag lalaki yung nagmahal, mas masakit pag yung lalaki yung nasaktan. Kung magmamahal kayo, yung intindihan sa isa't isa. Halimbawa ako, nakilala mo ako, ganito ganyan. Dapat intindihin mo kung ano yung ano ko. Katulad yan, may anak ka, naiintindihan ko yun. Unang-una mo yayakapin doon yung bata eh. Kung magmamahal ka ng single mom, mamahalin mo rin yung bata, syempre yung ayun yung unang-una mong mamahalin yung anak. Tsaka kung manliligaw ka man, yung unang-una mong liligawan, yung magulang ng liligawan mo. Di ba? Para walang maging problema kalaunan, di ba? Yun lang yung masasabi ko. Kaya lalo, iiyak ako. Okay lang yan. Yung unang-unang mamahalin mo talaga, yung bata. Kahit ilan pa yan, kahit 10 pa yung anak niyan, yung unang-unang mong mamahalin yung bata, bago yung magulang, bago yung nanay ng bata. Yung unang-unang mong mamahalin talaga. Dumating pa ako sa point na nandun ako sa lugar nila sa ito noon, sa Tagaytay. Nandun lang ako lang mag-isa, alam mo yung talagang anong-ano na yung utak ko, yung puta, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Magpapatiwakal ako, tapos iinom ako ng maraming tableta para lang Pero hindi pala yun yung nagising ako sa katotohanan na parang may bumulong sa akin na wag mong gawin, mahalin mo yung sarili mo. Gaya nga nang sabi ko sa kanya, kung babalik siya sa akin, wala namang problema eh. Pero hindi ko na ibubuhos lahat. Magtitira na ako ng para sa sarili ko. Kasi dati talagang buhos lahat eh. Buhos talaga, as in buhos talaga lahat. Binubuhos ko talaga lahat ng pagmamahal ko. Sa kanila ng anak niya. Pero sabi ko nga sa kanya, kung makakilala ka man ng bago, yung wag kang sasaktan.
Kasi hindi ko nga ginagawa sa'yo eh, lalo na sa anak mo, wag kayong sasaktan kasi kung magkataon na saktan kayo kahit matagal nang wala tayo, tama na ako makakalaban nila, sabi ko. Damdamin man o physical, wag kayong sasaktan, sabi ko ganun sa akin. Ngayon, hindi na siya nagsisining. Nababasa niya pero hindi na siya nagre-reply. Pero alam ko na ano naman niya. Oo, tatanggapin ko pa rin naman pero hindi na yung binuhos ko dati na talagang alas wala lang matira sa sarili ko. Hindi na ganon. Kasi mahirap magbuhos eh. Mahirap. Ang sakit eh. Siyempre kahit gangster tayo, nasasaktan din tayo. Pero gaya nga na sinabi ko kanina, mas masakit pag yung lalaki nasaktan. Patagos talaga yun. Hindi katulad sa atin, talagang ayun ang hindi nila alam. Kaya yun lagi ko pinapaliwanag na mas masakit pag yung lalaki yung nagmahal. Pag lalaki yung nasaktan. Hindi mo alam. Taki na. Naiiyak ako. Ayun na, tas ano tayo? Kasi naiiyak ako. Tas yan. Marami ka pa rin tattoo dito sa likod, tol, no? Oo. Ito, mag-asawa siya na gangster. Kaya pinatato ko siya, bukod sa gangster, yun nga, may kwento pa rin na umiikot pa rin sa amin. Tapos ito naman, yung nasa ulo naman, gangster siya na mag-asawang may edad na. Tapos parang nakikita ko yung nanay-tatay ko sa kanila, kaya pinalagay ko. Ito, no? Magulang mo yan, dalawa na. Oo. So yun, much love and respect sa TBS pa rin yan. Tapos ito naman yung self-made. Sariling ano mo, sariling galawan mo, sariling sikap yan. Ito yung sick life naman na to. Ang meaning naman sa kanya, kasi minsan masalimuot yung buhay ko, yung nga, katulad yung, di ba? Masalimuot eh, kaya pinalagay ko sa kanya yan, yung sick life na yan. Tapos ito naman, ito, pangalan din niya to. Pangalan niya to, siya to. Yun lang, ang masasabi ko lang, huwag kayong tumingin sa panlabas na pagkatao ng ibang tao. Tignan nyo muna yung sarili nyo na bago kayo tumingin sa amin. Ganito man yung itsura namin, pero mabait kaming tao. Pakikisama, respeto, pagpapakumbaba, yan ang lagi natin dalhin. Tandaan nyo, hindi natin madadala sa hukay lahat na nararanasan natin dito, mamen. Yeah. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatakpan sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halit dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan.